Mhm. May recent naman ngayon din, ito namang naging pahayag po ni dating PCSO General Manager, dating pulis din, si Garma. At nag-iba na naman din siya ng tono at ang kanyang sinabi po ay hiniling daw sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng isang police official nung police pa siya na maghanap ng police officer na kayang magpatupad ng war on drugs ng kagaya doon sa Davao City at ito po'y gagawin sa national scale. At sinasabi niya rito na pag nakapatay daw ng mga drug suspect ay bibigyan ng reward. Ano pong masasabi niyo ukol dito, Senador? Ewan ko kasi hindi ko man talaga hawak yung tao na yung babae na yan. Hindi man talaga yan, hindi man close sa akin yan. Hindi, ang relationship namin is normal lang. Bilang chief PNP to a subordinate, yun lang ang aking treatment sa kanya. Wala akong special relationship yan. Nung nasa yan dito sa Davao, nung nag-city director ako, wala na yan dito sa Davao. Dati yan, assign kaya naging kaibigan ni Pangulong Duterte dahil assign yan dito sa Davao noon. Pero nung nag-city director ako, wala na yan dito sa Davao. Pero ang naalala ko, Senador, kasi matagal din akong nag-cover sa inyo nung kayo po ay hepe pa ng Davao City Police Office. Kayo po yung isa sa mga pinagkatiwalaan dito sa Tokhang-Hangyo. At kayo po yung nanguna. So, kung pagbabasehan natin itong sinabi ni Garma, nitong bago na pinahahanap daw siya ni PRRD ng pulis na kayang mag-implement ng war on drugs sa Davao, sa national scale, kayo po yung isa sa mga nanguna doon sa bakit kailangan pa na maghanap na kayo ang nanguna dyan sa Davao City sa war on drugs and at the same time, naging PNP chief din po kayo at in-implement nyo itong style ninyo sa Davao sa war on drugs sa national scale. Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi niya. Hindi ko alam talaga. Hindi ko narinig, hindi ko pa nakita kung anong sinasabi niya. Kasi yung sabi niya dito, during our meeting, he requested that I locate a Philippine National Police Officer or operative who is a member of the INC, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. This Davao model was referred to the system involving payments and rewards. The Davao model involves 3 levels of payments or rewards. First is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operation or co-plans. Third is the refund of operational expenses. Ito yung naging naging pahayag dyan po sa Quadcom. Ay, member ng INC. Yung sabi niya? O, parang pinapahanap siya na dapat member daw ng INC. Member ng INC. Oo, na kaya mag-implement. Baka iba na naman ibig sabihin niya yan. Baka si ibang official na naman. Di ba nag-member ng INC? Yun nga po. Kung maghanap ng kayo po yung pinaka-the best talaga. Pero ano po yung at the end nito, Senador, ano yung nakikita ninyo dito? Dali. Kung ako yun, how come na yung isang police major, siya ang tatanungin ng presidente kung sino ang magiging si PNP? Yung ba ibig sabihin nun? Yung parang sir, parang inutusan siya na maghanap ng police officer daw na kayang mag-implement ng war on drugs sa national scale. Yung modelo is yung Davao City. Kaya nga ang sabi ko, di ba kayo po, Senador, ang Davao City Chief. Bakit kailangan pang dumaan kay Garma para maghanap? Kayo yung talagang nanguna doon sa Oplan na Tokhang, doon sa Davao. Yun nga. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yan. Sir, wala po ba kayong balak na maghain ng mga kaso o babalikan, lalo na itong si Espinosa, para talaga once and for all? Kasi may mga nagbablog din, sir, na naghahanap ba ng kumbaga pambawi ninyo sa mga ginagawa ngayon na investigasyon against you, Senator Bongo and former President Duterte. Hindi na kailangan niya kasi it's his word against my word. Kung titingnan natin yung kredibilidad, saan maniniwala dapat ang tao? Doon sa
former chief PNP na naging senador na o doon sa isang drug lord? O, saan dapat maniwala ang tao? Bakit hindi ko kailangan ng kaso-kaso? Kapoy-kapoy lang yung kaso-kaso na yan. Hindi ko na kailangan ng hindi man tayo mahilig dyan sa kaso-kaso na yan. Pero sa nakikita niyo, Senador, ito'y possible na hakbang na mga kumakalaban po sa mga Duterte at lahat ng konektado sa kanya, considering malapit na ang midterm election dahil malakas din po kayo sa mga survey din. Ano pa? Yan talaga yan. Demolition job talaga. Sir, meron po pahayag si Pangulong BBM doon po sa sinabi po ninyo na isang opisyal ng Malacanang nasa likod nitong kay Mary Ann Maslog. Sabi niya, I don't know who that person is. Your thoughts on that? Mabuti hindi niya alam. Kasi baka hindi talaga niya alam siguro. Bisaya ba ni Sir? Bisaya? Ayay ka. Senador, sa kabila po nito, ano po yung mga hakbang ninyo? Kasi, kumbaga, papalapit na rin itong midterm elections. Ano po yung mga gagawin pa ninyo na mga hakbang para maipaintindi din sa taong bayan? Kasi, kumbaga, lamang sila kasi nandyan sila. Meron sa kapangyarihan mag-hearing, wala din po ba kayong move na magkaroon din ng kahalintulad na hearing na maitanong din sila, masala din sila itong mga nababanggit doon sa Quadcom? Pangit kasi, no? Admar, kung ganun ang gagawin ko, para bang sabihin nila, ako, mahiya rin ako eh. Tao ako na mahiya. Baka sabihin nila na si Bato ginagamit yung kanyang committee para i-clear yung kanyang sarili. Pwede ko man i-clear ang sarili ko through explaining through the media kung i-cover ng media yung explanation ko. Pero hindi ko kailangang mag-hearing pa para salungatin yung kanilang sinasabi dahil parang lalabas nga na self-serving yung aking effort na gusto ko lang i-clear ang sarili ko. Gamitin ko pa yung aking committee. Mahiya ako.